Ito ang isa sa mga pinakamagandang paraan para magkaroon ka ng pera this 2026. I want you to take advantage of the idea of decluttering. Ano yan? Papaliwanag ko. Sa umpisa ng taon, lagi tayong may urge na may baguhin. We want to take advantage of the new year para magkaroon din ng bagong ikaw. Kadalasan, nagsisimula yan sa pagde-declutter ng bahay, ng buhay, ng mindset. So, kailangan lang din natin i-rephrase to para makatulong sa income production natin. To take advantage of decluttering, una, mag-inventory ka sa bahay nyo. Check mo kung ano yung mga pagmamayari mo na hindi mo na ginagamit, pero pwede bang pakinabangan ng ibang tao. Benta mo! Damit, sapatos, gadgets, bags. Kadalasan ginagawa to online, yung sale ng mga pre-loved items. Hindi ito ginagawa necessarily para yumaman, pero gawin mo to para makatulong sa sitwasyon mo ngayon. At malaking tulong to sa mental health mo kapag may nakikita ka physically na na-declutter mo. Pero hindi lang naman gamit ang pwedeng i-declutter. Number 2, pwede mo ring i-declutter ang oras mo, yung energy mo, tsaka yung gastos mo, syempre. Hindi mo kasi napapansin pero may mga gastos na tahimik lang. Check mo yung subscriptions mo, food deliveries mo, yung mga small gastos mo na consistent, pero ayun, nag-compound. Hindi mo na malayan, malaki na pala ang impact sa finances mo. Pero reminder lang din na hindi mo naman to kailangan tanggalin lahat. Kailangan mo lang mamili. Hindi ito tungkol sa pagtitipid, pero mas tungkol ito sa intentional spending. Yun ang dapat na mas ma-practice kasi natin. Of course, kasama rin dito yung pagde-declutter ng mga oo mo. What do I mean by that? Maraming tao yung walang ipon kasi laging oo ng oo. Sa libre, laging sige na nga, laging minsan lang naman. At kadalasan, baka naman. Kung narinig mo yan at lagi kang tinatamaan, para sa ito. Pero yung mga baka naman na yan, kapag madalas, nagiging lifestyle na eh. At bawat oo mo sa iba, nagiging no sa emergency fund mo. Nagiging no sa pag-ahon mo. Okay, number 3, declutter ka rin ng buhay mo. Kung breadwinner ka, this is specifically for you. As a breadwinner, hanga ako sa'yo. At kung breadwinner ka, pero nagiging enabler ka naman para maging irresponsible yung mga tao sa paligid mo, kaya nga pa rin ako sa'yo. Pero check mo din, baka kasi walang napupuntahan yung pagkasakripisyo mo. Ikaw din. So, baguhin mo kung paano ka tumutulong. Pag-set ka ng limit, ihiwalay mo ang tulong sa responsibilidad at siguraduhin mong may hangganan ng suporta. Hindi yan open-ended na every time na may lalapit at nangangailangan dyan sa circle mo, nandiyan ka para tumulong. I would guarantee you, kapag ikaw ang nangailangan, hindi ako mabibigla kung walang tutulong sa'yo. So, yan yun. Yan yung idea ng decluttering na makakatulong sa income production mo this 2026. This is more of an exercise kung paano mo makokondisyon yung sarili mo. Unang-una sa pag-ahon, pangalawa sa pag-angat. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga topics para mas makatulong, comment ka lang below. Malaking inspirasyon sa akin yan. Follow ka na rin at share mo to. After mo mag-declutter, kapag handa ka na, doon naman natin pag-uusapan kung paano kakikita ng mas malaki. Maraming salamat. See you soon!